Alis na ang bago ng tren na lumagpas sa bako ng MRT Taft Avenue Station, naantala pa rin ang pagpapasakay at pagpapababa ng mga pasahero sa naturang istasyon. Hindi muna kasi gagamitin ang isa sa dalawang platform sa Taft Avenue Station hanggat hindi nasisigurong walang bitak ang riles kung saan sumadsad ang nasirang tren itong Miyerkules. May ulat on the spot si Lay Alvis. Lay. Napalitan na rin yung steel barrier dito sa EDSA Taft Station kung saan nga sumadsad yung isang bagon ng MRT noong isang araw. Pero ayon sa pamunuan ng MRT ay hindi muna gagamitin yung isa sa dalawang platform dito sa EDSA Taft Station. Kailangan muna raw na isailalim sa ultrasonic testing ang riles kung saan sumadsad ang nasirang tren noong isang araw para makita kung may bitak ito. Dahil dito may counting delay daw sa loading at unloading ng mga pasahero dito sa EDSA Taft Station. Pero baka raw ngayong araw ay maisagawa na rin ang ultrasonic testing. Dahil hindi rush hour ngayon, di naman dama ng mga pasahero ang delay. Okay naman ang biyahe ko, mabilis naman. Hindi yung pangamba pa rin, hindi maiwasan. Ayos naman siya. Pero conscious ako, hindi ako natulog. Samantala, Pia Rafi, nasa mabuting kondisyon yung isang biktima na babae na naiwan pa sa San Juan de Dios Hospital. Nagkaroon daw ito ng fracture sa likod. Tiniyak naman ng pamunuan ng MRT na tinutugunan nila ang pangangailangan ng biktima. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Pasay. Balik sa inyo, Pia Rafi. Leia, meron ba tayong impormasyon kung may mga precautions na ginagawa yung mga driver ngayon ng mga bagon? Dahil alam naman natin na yung stopper ay natanggal. At naibalik na ba yun para kung may mangyaring aksidente ulit, titigil yung bagon dyan sa mismong station, Lay? Yes, ayon sa pamunuan ng MRT, Rafi, ay napalitan na yung stopper na nasira. Pero sa ngayon nga, may mga kailangan pa silang mga testing na kailangan gawin para matiyak talaga na ligtas yung mga pasahero na dadaan dito sa stasyon na ito ng MRT. Ganun pa man, bago pa man, hindi pa man tapos yung testing, ay may mga abiso na rin sa mga operators ng MRT na doble ingat para maiwasan na yung aksidente na nangyari noong isang araw, Rafi. At Lay, meron ba tayong impormasyon kung ano yung magiging epekto dahil nabawasan ng isang bagon yung ating limitado ng bilang ng mga MRT coaches, Lay? Rafi, sa pakikipag-usap natin kay Attorney Cabrera ng MRT, wala raw silang maipapalit na standby train dun sa nasira. So titingnan nila kung mapapakinabangan pa yung bahagi nung bagon na nasira. Kasi maaari naman daw na yung dalawa o yung mga bahagi nito mapapakinabangan pa o pwedeng makumpuni pa yung talagang bahagi na nasira yung gulong, Rafi. Tapos tiniyak naman ng DOTC na patuloy yung kanilang procurement at by next year, inaasahan na darating na yung mga bagong trains ng MRT. Lay, panghuli na lamang, alam ko may nakausap ka mga pasahero kanina at may mga sinasabi sila na cautious na sila. Pero nabawasan ba yung bilang ng mga sumasakay dyan sa may MRT Taft, Lay? Rafi, sa ngayon, normal naman yung volume ng mga pasahero. Hindi na bawasan yung mga pasaherong sumasakay dito kasi para sa marami nating mga kababayan, ito pa rin talaga para sa kanila yung pinaka-convenient means na makarating sila sa kanilang mga pupuntahan, sa kanilang trabaho o sa eskwela, Rafi. Okay, maraming salamat, Lay Alvis.